Di ba po, malinaw? Ito kasi yung partial report na nagdidiin mga kababayan. Kay Chis Escudero, kay Jingo Estrada, saka kay Joel Villanueva. So, ang tanong mga kababayan ng marami, bakit ayaw ilabas yung partial report? So, yun ang seryosong tanong mga kababayan sa buong bansa. Umiikot ngayon sa buong bansa. Kasi po, malinaw naman po yung mga ebidensya na lumabas sa investigasyon ng Senado sa flood control scandal. So, ang tanong ngayon, bakit mahirap? Hirap na hirap mga kababayan na makakuha ng pirma ang ulat ng Senate Floribon Committee. At kung ang ulat mga kababayan, produkto siya ng mahabang investigasyon. So bakit maraming senador ang nag-aalangan na opisyal itong mailabas? So mas lalo mga kababayan nagiging mabigat ang tanong dahil ang pangalan na dumadabas ay hindi mga maliliit na pangalan sa politika. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson sa flood control investigation. Kasi until today, hindi pa po mai-release yung Blue Ribbon report kasi ang requirement mga kababayan, siyam dapat daw na members ng Blue Ribbon ang dapat pumirma. Kaya lang, sabi ni Ping Lacson, hanggang ngayon 4 pa lang ang pumipirma. Ayan pa lang mga kababayan, yung mga pumirma, ang mga senador. Si Ping Lacson, si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. So asa na niya Mr. Maravillas yung iba? Yan na nga po. Ito yung sinasabi natin, I think, nagtatakipan sila. Di ba po, malinaw? Ito kasi yung partial report na nagdidiin mga kababayan. Kay Chis Escudero, kay Jingo Estrada, saka kay Joel Villanueva. So, ang tanong mga kababayan ng marami, bakit ayaw ilabas yung partial report? So yun ang seryosong tanong mga kababayan sa buong bansa. Umiikot ngayon sa buong bansa. Kasi po, malinaw naman po yung mga ebidensya na lumabas sa investigasyon ng Senado sa flood control scandal. So ang tanong ngayon, bakit mahirap? Hirap na hirap mga kababayan na makakuha ng pirma ang ulat ng Senate Floribon Committee. At kung ang ulat mga kababayan, produkto siya ng mahabang investigasyon. So bakit maraming senador ang nag-aalangan na opisyal itong mailabas? So mas lalo mga kababayan nagiging mabigat ang tanong dahil ang pangalan na dumadabas ay hindi mga maliliit na pangalan sa politika. Si dating Senate President Chis Escudero, si Jingo Estrada, saka si Joel Villanueva. Kaya po, ang natural na tanong ng taong bayan, may pagtatakip ba na nagaganap sa loob mismo ng Senado? Tingin ninyo mga kababayan. At kung wala, bakit tila mga kababayan walang gustong pumirma? So yon ang malaking tanong. So ayon mga kababayan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kailangan niya ng siyam na pirma mula sa mga miyembros ng Senate Blue Ribbon Committee para daw opisyal na maiakyat ang draft report sa Senado, sa plenaryo sa Senado. Pero ngayon, sa kasalukuyan mga kababayan, 4 pa lang ang pumipirma. Yun na nga po, si Bam Aquino. Siyempre si Ping Lacson, siya yung chairman.
Si Risa Hontiveros, saka si Kiko Pangilinan na palang mga kababayan. So ibig sabihin, kulang pa ng 5 pirma para lang po maging opisyal yung ulat. Sa madaling salita mga kababayan, may investigasyon, may draft report, may rekomendasyon dapat. Kaya lang walang sapat mga kababayan na political will ang ilan sa mga senador. May mga senador din na bumawi ng kanilang pirma. Matapos na mag-leak yung unang version ng draft report po noong Pebrero. Kabilang dito mga kababayan sa binawi yung pirma, si Mig Zubiri, si JBR Sito, saka po si Win Gatchalian. So kapag ang isang senador mga kababayan ay pumirma sa committee report, ang ibig sabihin niyan, handa nilang panindigan ang naging findings doon po sa investigasyon. Ngunit nang biglang lumabas ang laman ng draft report, tila biglang nagbago yung posisyon ng ilan. So kaya ang tanong ngayon mga kababayan, ano ba yung nagbago? Yung ebidensya ba o yung political pressure? Anong tingin ninyo mga kababayan? Ayon mismo mga kababayan kay Ping Lacson, may mga senador daw na nag-alangan na pumirma dahil po ang ulat ay direktang nagsasangkot sa kapwa nila senador o mambabatas. So ito po ang pinakamahirap na bahagi sa isang legislative investigation. Kapag ang investigasyon po ay tumuturo lang doon sa mga pribadong kontratista, mas madali itong ituloy. Pero kapag ang investigasyon tumuturo sa kapwa nila senador, nagiging political minefield po ang buong proseso. So dito po pumapasok ang pinakamalaking hamon ng institusyon. Anda ba ang Senado na imbestigahan yung sarili nilang miyembro? So pag-usapan natin mga kababayan yung issue ng watered down na rekomendasyon. Sa unang version mga kababayan ng draft report na nag-leak sa publiko, malinaw po doon yung rekomendasyon. Criminal charges, particular na yung plunder, saka graft. Pero sa mas bagong version ng draft, sa version ng ulat, binago po yung lingwahe. Sa halip po na direktang magsasampa ng kaso, ang naging rekomendasyon na po, isa-ilalim muna daw sa preliminary investigation. Nag-imbestiga na nga sila eh. Biglang lumambot mga kababayan. Isa-ilalim muna daw sa preliminary investigation ng DOJ at saka ombudsman. Ni duplication na lang po mga kababayan. So sa legal na pananaw mga kababayan, may dalawang paraan para basahin po ito. Una, aari po itong makita na paggalang sa due process. Kasi po, yung DOJ naman po talaga at saka yung ombudsman ang may mandato na magsampa ng kaso. Pero po sa political optics, may ibang interpretasyon po ang publiko. Ito po ay pagpapalambot ng rekomendasyon para siyempre maging katanggap-tanggap sa mga senador. Kapwa senador kasi yung nasasangkot, 3 senador mga kababayan. So ayon po sa ulat, ang pagbabago sa wordings ay ginawa para maging acceptable sa ibang miyembro ng Senado. Pero giniit po ni Lacson, wala man anyang nabago sa mga ebidensya. So ngayon, mahalagang linawin natin ang isang bagay. Ayon mismo po sa Blue Ribbon Committee, hindi pa absulto sina Jinggoy, si Cheese at saka si Joel Villanueva. Ang ulat po ay nagre-recommenda ng further investigation. Kasi nga po may sapat na indikasyon ng posibleng paglabag sa batas. Partikular po yung paglabag
sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, posibleng liabilities, at saka doon sa unang draft, pati po plunder. Pero siyempre, hindi po ibig sabihin na sila ay guilty na. Ngunit malinaw na sinasabi po sa ulat na may sapat na dahilan para gawin ang mas malalim na investigasyon. May konkretong aligasyon kasi, mga kababayan, sa flood control scandal. Batay po sa mga ulat at partial findings ng Senate Blue Ribbon Committee, may partikular na aligasyon sa bawat senador, partikular na senador na nabanggit. Halimbawa, kay Jingo Estrada, lumabas yung paggamit ng dummy contractors at saka yung pagkakasangkot, mga kababayan, sa 355 million budget insertions para po sa sa flood control project sa Bulacan. Ngayon si Joel Villanueva naman po, iniugnay siya sa 600 million pesos na unprogrammed funds sa 2023 budget sa mga proyektong pinagdududahan na mga may anomalya. Samantala, itong si Chis Escudero naman po, nadadawit siya sa usaping 142 billion pesos na insertion naman sa 2025 national budget. Kabilang ang mga ugnayan sa contractor na Centerway Construction. Centerways pala. Yung si Lubiano, taga dito din sa sa amin sa Sorsogon. So kung mapapatunayan po yung mga aligasyon na to, hindi po siya simpleng administrative issue. Isa po siyang sistematikong manipulasyon ng pondo ng bayan. May mga nauna na pong rekomendasyon yung DOJ at saka NBI. Kaya hindi lang po yung Senado yung tumingin sa isyong ito, mga kababayan. Noong September 2025, naglabas po yung Department of Justice ng listahan ng 21 mga individuals na inirekomenda pong kasuhan matapos po yung isinigawang investigasyon ng NBI. Kabilang mga kababayan sa mga posibleng kaso, yung graft, indirect bribery, saka malversation of public funds. Sa ulat, mga kababayan, ng Independent Commission o yung ICI, sina Jingo Estrada at saka si Joel Villanueva ay inuugnay sa umano'y plunder at bribery, kaugnay ng mga ghost projects at 25 to 30% na kickback scheme. Ito yung report, mga kababayan, ng PhilStar noong October 29, 2025. Philippine Star. Yan yung reference natin sa ating pinag-usapan ngayon. So kung ganito kabigat, mga kababayan, yung mga aligasyon, lalong nagiging mahalaga yung mga tanong. Bakit hindi pa, hanggang ngayon, hindi pa nailalabas ang ulat ng Senado? So mapapaisip ka talaga. Yung iba sa ating mga mamamayan ay nagtatanong na, may bargaining ba? Di ba, mga kababayan? May negosasyon ba? Bakit natatagalan? May gapangan? May ganun. So hindi ito, mga kababayan, nangangahulugan na may konkretong ebidensya sa bargaining. Pero sabi nga, perception matters. Kasi kapag ang isang ulat may malinaw na ebidensya, may konkretong rekomendasyon, pero hindi mailabas kasi nga sabi kulang pa sa pirma, 5 pa yung kailangan, natural lang na magtatanong, mga kababayan, ang publiko, kung may political calculations ba na nangyayari sa nangyayari sa likod ng mga saradong pintuan. Di ba? Valid po yung tanong, mga kababayan. So sa simpleng paliwanag, kapag ang isang ulat ay maaring makasira sa reputasyon ng ilang makapangyarihang mga senador,
May posibilidad na mag-isip, may mga nag-iisip kung ano yung magiging epekto nito sa mga alliances, voting blocks, at saka sa future legislation. Ang tawag dito mga kababayan sa politika ay institutional self-preservation. Pero po, ang problema, kapag ang self-preservation ng institusyon, nagiging hadlang na siya sa transparency, ang tiwala mga kababayan ng publiko ang unang nasisira. Tama? So ngayon, mga kababayan, bakit mahalaga na mailabas yung ulat? Hindi po siya usapin ng pag-atake sa sinumang senador. Ito po ay usapin ng due process at saka institutional accountability. Napakahalaga, mga kababayan. Kung may ebidensya sana, dapat itong ilabas. Kung walang ebidensya, dapat itong linawin. Pero ang pagpigil sa ulat, mga kababayan, na may labas, nagdudulot lamang ng mas maraming tanong. Sa demokrasya kasi, ang pinakamalakas na depensa, mga kababayan, ng isang opisyal ay hindi yung katahimikan. Ito po yung transparency. So kapag ang investigasyon po ng Senado ay nagtatapos sa draft report na wala nang pumipirma, 4 lang yung pumirma, 2 bagay po yung nangyayari. Una, siyempre nawawala yung saysay ng legislative inquiry. Sabi nga ni Ping Lacson, mangyayari yan ito kung walang pipirma, isi-shelve na lang. Ganon, sayang yung ginawang legislative inquiry. Nag-imbestiga pa kayo. Totally po, mawawala ang tiwala ng tao sa investigasyon ng Senado kasi magkakasabwat man lang pala. Di ba? Nagtatakipan sila. Yun ang pangalawa. Wala po yung tiwala ng publiko. Doon mismo sa kakayahan ng Senado na mapanagot ang kahit sarili nilang miyembro. So ang tanong ngayon, hindi lang kina Chis Escudero, Jinggoy at saka kay Joel Villanueva, ang mas malaking tanong ngayon mga kababayan, handa ba ang Senado na ipakita sa publiko na walang sino man na mas mataas pa sa batas kahit yung mga senador. So, finally, bakit walang gustong pumirma? Sa usapin mga kababayan ng flood control scandal, ang katahimikan ng ilan ay mas maingay kaysa sa anumang pahayag. Di ba? Malinaw ang mensahe. So yan lang po mga kababayan yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.